player na to ang isa't isa. Pang ilang beses na yan. Pang ilang beses na yan. Kaya Champions Arena mag-ingay. Dahil sa ating unang laban, traffic na naman sa sabote nito. Dahil nanonood ang mga tao. Ngayon pa lang na nasa Series 1 Game 1 tayo ay kung makikita nyo lang ang itsura ng Champions Arena. Limitado na lang ang natitirang mga upuan. Pero speaking of, grabe na rin naman ang paglilimita rito ng RSG sa gustong mga silipin ni JP. Gusto ko yung ginagawa nila dito. Pino-force nila si JP na mabawasan kagad yung buhay para hindi na nga makasama doon sa mga pwede nilang invasion na gagawin, di ba? Oo, gusto nila yan eh. Sabi nila, wag niyong papagalawin si Daddy JP. Alam niyo ba na ang tawag ng Echo kay JP ay Dad? Kumbaga, ang nila, go mo Dad. Ganun ang tawag nila. So ngayon, sabi nila, sabi ng RSG, kalma ha. Papatunayan namin na magiging makasalanan si Kuya James. Meanwhile, Carl, Makakatalon kagad dito itong si Light. Gusto ko yung aggression na pinapamalas kagad ng Liquid Echo. galit na. Yung Express eh. Liquid Express. Kumbaga nag-animorphs talaga yung orc. Yung orca mismo, naging kabayo. Eh, mas nakakatakot yung kabayo pag galit eh. Oo, tsaka hindi man lang napilitang mag-reset doon si JP. Parang ano lang siya, no? Bumalik lang din agad-agad. Kinontrol nila yung river and eventually na-secure din yung Little Wanderer. So, nakikita natin dito kung paano nagpapalitan lang dito sa pokes at sa pagsilip talaga sa isa't isa yung dalawang teams natin. Wala pang sobrang nakakakuha ng clear advantage. Even if nakuha ni Carl TZ dito yung Little Wanderer, lamang ng iilang gold ang RSG. Lamang pa din sila in terms of sa pagkuha ng mas nauuna kasi nga mas mabilis eh. Kung isipin mo mabuti, mas mabilis yung lineup nila kasi backshot to eh. Napakabilis yan. Ayun o, ewan ko ba dyan, ginawa ng Munton. Gawa nga tayo ng mabilis lumakad. Yung talagang tumatakbo, rumoroll out. Oo, no. Tsaka yung isang buong duration kasi nun, isang kalahating mapa kagad eh, Yung di ba? makukuha mo. Isang kalahati, mahigit yun. Ay, hindi, kalahating mapa pala, sorry. Kalahating mapa. Pero pwede na, nag-gets Pwede naman na, natin. oo. Ayun, Oy, pero mag-gets ata dito ng RSG na kailangan niya gumamit ng dragon. Okay, si Salman Clark, easy! With that corrective fusion person sa kanila, pero nito yung spear of destruction. Kasama nga ba si Kusay? Hindi! Kasi natin makakasuhan ng isa. Oh my God. The team fight prowess ng RSG Philippines, even though nakuha ng Team Liquid yung turtle, may hihiulog pa rin talaga pumindot itong Raiders eh. Oo, nagawa naman din dito kahit papaano ng Team Liquid Echo yung kanilang requirement nga sa ating Keys to Victory na literal na tulungan din naman pero mas nakalamang din talaga sa retreat yung jungler dito ng RSG at kinakaya lang din naman talaga dito ni Benny Cutie yung lane niya mag-isa. So kahit paano no, ito yung napapakita niyang mastery even up against a Moscow in terms of laning. Dalawa na yun. Dalawa yung katapat niya doon. Benny Beer tsaka Moscow. Ang hirap nun ha. Isipin mo, buong 3 minutes, di ba, hinaharap niya yung dalawa na yun. Feeling ko ganun katiwala din ng Liquid Echo eh. Oo. Kay Benny Cutie, hinahayaan nila kasi may pang-escape din naman, may BMI din naman, di ba? So, at saka naka-purify din naman siya if ever, di ba? Tsaka tatlong Purify pala to para sa side ng Team Liquid Echo. Napakarami nga mong kailangang isipin dito. Oo. Even kahapon. And fortunately din for RSG, nakapag-flicker din naman dito si Kusei kasi nakita naman natin yung tendencies or yung difficulties ng mga Moskov na hindi pumipili or nagpipick up dito ng additional survivability na battle spell. Pero speaking of survivability, Ako, tinamaan dito pero magandang cancel. Anong nangyari itong Cardi gamit yung Red 3. Habang layo muna sila, hindi na yung Eternal Guard. At si Sandy sa may madaling ko, si Cardi yung napupuruhan. Kailan pag yung third days pushes mula kay Demon Kite. Maraming mga naganap pero walang mamamatay. Ang lala ng mga... Oh, pero hindi Wait pa up. pala tapos. Practice lang. Oh! Wait, my ganyan ha? God! Grabe. Ganyan. Anong sabi? Anong sabi? Anong sabi? pumindot-pindot. Pumindot nila pero ngayon, pabilisan nila pagpindot. JP dito yung makakatakas. Normal hits lang wala kay Benny. Eh si Sanji ay nandun din. Ang ganda na ng ginagawa dito ng Liquid Echo. Sinasamahan nila kasi alam nila na may mga level first na yan, may mga Oo, utos na rin. Diba? nambubrusko. iba. Nag-TTP. Ang term dito ng mga Pinoy, batahin mo. Nang babata si Demon Kite dito. Tsaka, nagtatantsahan eh. Nagtatantsahan. Parang yung nakita natin kaninang opportunity sana for Team Liquid Echo na sila naman ang mag-go for the counter initiation dito sa RSG. Hindi rin nila na-commit kasi may mga nakatago lang din sa brushes na naghihintay dun sa opportunity na yon. Namely sina Aqua and yung I think at that moment ay etong si Demon Kite. So hindi nila sobrang na-commit din yung gusto sana nilang gawing bawi. And RSG ngayon yung medyo nakakakita tayo or nakikitaan talaga natin living up to their composition ng mabilisan at aggressive na mga rotation sa side lanes. Ang pinaka nakikita ko dito yung RSG, team fight talaga eh.
Meanwhile, Carl, dito. Papasok, nagamit na rin yung Spirit Destruction, pero si Demon Knight, ito yung tropang one cone away talaga eh. Kaya lang sumisilip-silip siya kung tatawagin. Kailangan naman siya dun sa laban na yun. Ang galing din ni Demon kahit laging nandun, no? Biglang na lang parang, alam mo yung parang tinawag si Kuya? Laging nandun sa nangyayaring laban. Ito kailangan natin itong mag-grabs na mabuti. Kasi yung team fight capability ng RSG, in layman's term, kung sabayang pagbigkas, kung Royal Rumble ang gusto mo, dito ka pupunta kasi ang dami nilang stun eh. Ang dami nilang hold. Ngayon, kapag sumusubok yung Team Liquid Echo, laging may counter stun. Counter stun. Ayan, kagaya niyan. Ito na, inisa na agad. 1v4, ladies and gentlemen. Pero may trade ata sila nagawin sa bandang itaas. Kaya lang kasi sinats to eh. Masyado makunat. Aqua ay nandun na kagad. Then, para sa follow-up. Ang ganda ng kuha dito ng RSG sa bottom lane. Teka, di pa tapos. Grabe. Kung sila, papasok dito. JP nagamit na rin yung First Blood. Ngayon si Ako'y mamamatay. Nats versus 2. And nandito na rin at hindi tumama doon yung Spirit Destruction. Pero ang bagyo'y makakuha din. Ang Demon Knight yung makatras. Sabi ni Cody, sabi ko sa'yo, magpahinga ka muna eh. Takamahan na naman dito ang apat ng members mula sa Liquid Echo. Ang papatumba kay Demon Knight. At doon sumayaw si Mima. Naitabla ng Team Liquid Echo yung kalamangan ng RSG. Yep, wala nang Black Dragon form, so mabilis ang goal lang ito para sa Team Liquid na igak ulit itong XP laner ng RSG which is si Nats and eventually ay secure na naman ang kill. And isa sa mga interesting na nakikita natin dito though for RSG na kahit papaano ay nakita natin sa from Echo ay yung kung papaanong ito yung definition ng ina-activate ang early snowball potential ng Moskov. Siya yung sinasamahan, hindi siya hinahayaan na mag-isa na magsi-split-split lang muna para sa kanila. Literal na gusto nilang na-activate at tulungan din mag-online si Kusei. May sarili silang tulungan. And Mama Sincero kasi yung pagiging aggressive ng Team Liquid dito, Ate Bridge medyo na-overwhelm yung RSG kahit na Wait! kahit na Di ka ako matumbas ang inauupuhan ko. buntik ka na eh. Oh, parang ang Team Liquid naman ngayon naghanap na rin ng sagot. Pero teka lang. Ako, isa'y nakagad RSG na ilapag yung turn of God. Saan mo rin doon? Kaya lang go ata dito ang RSG. Liquid Echo sumasabay lang sa alon. Tumama din yung Spirit Destruction. And this time, hindi nila pasasapakin si Sanford. May kasama pa ang turret dito sa may gitna. Oo, yung reflexes ngayon ni Kusei dito sa Moskov, yung Spear of Misery or yung second skill niya na mabilisang nare-reposition yung sarili niya para maiwasan yung mga attempts dito ng Team Liquid na hulihin siya. Tapos yun yung pinakamalapit yata na Spear of Destruction teleport na nakita natin. Parang nag-blink lang. Nag-blink lang siya, tapos laban ulit. At ang makikita mo dito ay parehas team fight heavy ang dalawang kupunan na to. Pindot na pindot. Focus fire kung focus fire. Ito yung naging identity din ng RSG nung regular season na kaya nilang gawin yung mga aggressive plays with the right risk at kuha ng objective. Kaya naman, kahit na siguro nakaka-overwhelm yung mga biglaang pasok ng Team Liquid Echo, ready ang RSG bumanat pabalik. Ay, ako parang ready na talaga. Napaplingan dapat. At tinamaan ni Sanji. Grabe na to May something talaga. Okay, hindi matapos. Hindi pa pala tapos to. Light, umaamba din lang. Nagamit. Nakagad dito yung Curse of Blood. Pasok yan si Carl TZ. Cartusok Demon Knight. Sinubog na ako Pepper Club dito sa Liquid Echo. Baksak yung Torre. Demon Knight as well. At open na yung Lord. May something talaga. Sa Novaria ni Sanji. Kung may isa pa tayong in layman's term, team fight pala ang gusto nyo. Eto, Curse of Blood. Ay, oo. Yun ang magiging sagot ngayon ng Team Liquid Echo. Kaya naman makikita na natin yung paunting shift ng RSG na dito na medyo nag-uiisa or nagsasarili si Kusei para makakuha ng trades at limitahan yung pwedeng maging kalamangan in terms of gold ng Team Liquid. At yung mga ganito talaga may something na naman. May something eh. May something talaga kay Sanji eh. Pero yun nga, going back to Brigida's point, yung Curse of Blood, magme-make sense kasi bakit ka nga naman kukuha ng mga setter na papahirapan mo pa yung sarili mo na lalapit ka? Yung Curse of Blood, di ba tutok lang yun? Ayun, dalawa tinamaan. Kagad! And Sandy with a kill! Pasok ni Sanford doon! Ngayon si Carl, nandun yung Thon. Talon muna si Light, kasama pa nila yung level 1 na Lord. Makakabasag nga ba sila? May aura pa ata to, pero si Carl, sabi niya hindi! Pasukin na kagad natin sa base ang RSG! Talon si Nats, habang si Carl, na masyado ata na pala yung kalati pwede dito say. Pero wala na silang pakialam, kahit lumalim pa, Demon Knight pasok din. Black Dragon formula kay Nats.
Pero titigil muna dito ang alon ng Liquid. 4.3k lead para sa Team Liquid Echo. Sobrang hapde nitong JP Yeah. Curse of Blood na to na pinupunto ni Brigida. Ang daling mag-setup, ngayon ko lang na-realize. Oo, parang siya yung pinaka pwedeng maging taga-simula ngayon for Team Liquid na pwede pang sundan ng iba pang nakaka-overwhelm na skills such as yung flicker, penalty zone na nakita natin from Sanford. And kung hindi man yun yung naipong damage na rito ni Benny QT, yung blazing duet niya, hindi pa natin sobrang nakikita. At si Sanji na naka-lightning truncheon and blood wings na rin. So ma-i-imagine mo na yung karagdagan pang lipat ng damage from the Curse of Blood together with the lightning truncheon na bounce. So napakaraming kumukonektang damage dito kapag nahanap nila ang RSG na magkakakumpol. And yun sana yung gustong gawin ng RSG kanina pa. And kasi yung lineup ng RSG, kailangan talaga magkumpul-kumpul kasi team fight heavy nga sila eh. So ang pwedeng gawin nga lang ni JP, kasalanan ko na naman purify ako, tapos Curse of Blood, bahala na yung mga kampi ko kasi magkadikit na yung dalawa. Pag magkadikit na yung dalawa na yun, tinatali na yun, imposible pang hindi mastan ng Teresa yun. So kailangan maging ready yung RSG dito. Tsaka hindi rin biro, 50% yung damage na nabibigay mula doon sa inflict ng damage. 50% kalahati. 50% plus may slow pa yun. Yep. Na-calculate mo yun. Nakalculate ko kagad. Para ka palang si Sanford. Human alam mo naman, math calculator. genius yan eh. Oo. Grabe. Ganun pala yun, kaya ang dali. So, yung sinasabi natin kanina ang daming counter go ng RSG, pagdating ng late game, parang sila pa yung naka-counter go kasi hindi sila makagalaw dun sa tali-tali ni JP eh. Yeah, hindi na magiging sobrang reliable at this point kapag may team fight na ang uunahin ay yung mahuhuli ni Light kasi pwede lang din agad i-punish ito ng Team Liquid at eventually ay maging way pa para lalo maabot yung mga nandoon din sa likod which is sina Aqua and Kusei. And ngayon pa na nasa point tayo na napakatapang na lalo ni JP, isang magandang timing lang nung kanyang second steal o stun kapag tumalon papasok etong si Light ay pwede na talagang ma-1 ang RSG. So crucial to na may objective pa na paparating. At I think kailangan maging ready yung RSG doon kasi kahit bawat isa sa kanila ay pwede mabigyan. Speaking of nabibigyan, ang pansin ko dito, si Aqua ang binibigyan ng Team Liquid. Tatlong beses na siyang namatay dito. And yun kasi yung mga counter-engage na usually nakikita natin, Eternal Guard, Pag-disinfect. Disinfect, Oo. Yun yun. Kaso nga, napipilitan siyang lumapit pag kailangan niya mag-disinfect nung Eternal Guard. Napipilitan siya lumapit and nahuhuli siya nung floral. Ayan na. Ayun na, huhulihin nata dito sila. Pero may talon pa naman yan. May magic missile. May recall. Ayan na. Sabi ni Carty, sabi ko na sa'yo eh. Pahinga ka muna saglit eh. Ginagano ni Carly. Pero kasi nga sabi ni Demon Demon Kite, Kite, saglit ka. Oh. Di ba may interview din si Demon Kite? Sabi niya, babalik ako at dudurugin ko sila. Ayun. Dudurugin ko sila. Grabe yung palitan, no? Game 1 pa lang eh. Pero ang dami ng recall. Tulsin, gamit kagad. Sanji na yung Astral Echo. Ngayon, tinamaan si Light! Ando na yung Eternal Guard. Pag-disengage na, pero ngayon Demon Kite mamatay. Story na nga ba mag-iipon na rin dito ng Liquid Echo. Hindi tumama yung Spirit Destruction. Habang si Natsay nandun, Nakabis there. Pero wala nang pakialam. Ang Liquid Echo, ang alon ng Liquid ay mananalanta sa Game 1.